So excited na ba kayo sa Word? I hope you will be excited kasi may bagong pangmalakasan na matututunan tayo sa araw na ito from the book of Acts. Pero to raise your excitement level all the more, I want Job to play a video. So lahat po tayo, tumingin po dito for the video. What happened in the upstairs room? Apostle Luke was giving us a visual description about the arrival of the Holy Spirit on earth. He said, "Now when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. You see, the arrival of the Holy Spirit was so loud that the noise drew the attention of people many miles away from them. Brethren, God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." Hallelujah. Sige, let's just pray for the word for this morning. Thank you, Jesus, even now. Holy Spirit, we call on you even now to invade this place, O Lord. Lord, even as we listen to the word, Lord, we pray the upper room experience will be replicated in this place right now, Panginoon. Even as we activate the word later on, Lord, we welcome you, Holy Spirit. We welcome you, warring and ministering angels. We welcome you in this place. Jesus, sit on your throne. King of kings, Lord of lords, and Abba Father, be in our midst, even as we have a Holy Spirit party this day. In Jesus' name, amen. Wow, sino excited mag-Holy Spirit party? Sino naka-attend na ng Holy Spirit party? So mamaya ay ma-experience natin yan in Jesus' name, di ba? Kasi sa araw na ito, yung nakita natin sa video, we are praying it will happen again. Sabihin nyo nga, do it again, Lord! Yun. The Lord will do it again this day. Okay, so na tayo sa ating slides. So ako po yung unang-unang magsispeak about yung limitless family. As you will remember, in-explain ko sa discipleship natin, nasa number 4 na tayo. Done na tayo sa 1, 2, 3, 4. And sa mga bago dito, ay kakatayo lang kasi yung church last year. So tayo po ay dumadaan sa isang discipleship process. Kaya nagte-training tayo, ini-incorporate natin sa sermon. Kasi po, ang mga members po ng church ay mostly young pros. So available lang sila pag Sunday. So we try to incorporate everything in the sermon. So the whole August, ito po tayo, tatapusin natin. So paano kung may absent? Naku po, need mag-take ng remedial next year. So hopefully the whole August, complete attendance. Sabihin nyo nga, Lord, complete attendance. Di ba? By grace ni Lord, mabuo natin ang buong August para wala tayong absent. At dahil tinatrack natin yung attendance for this, dahil para siyang isang training nga. Okay. Okay, next ay, wait lang ha. Yan. So ito na yung ating topic for today. Unang-una po ako magsispeak introduction. And so as we were, si Pastor Ray is parang vision keeper din ang tawag natin. Bukod sa senior pastor natin siya. Sa kanya ibinababa or ina-approve. Ako po kasi ang madalas po ay mga creativity, mga downloads, nakaka-receive ako kay Lord. Even nung nag-work ako nito, yan talaga yung work ko. So normally, magpipresent ako kay Pastor Ray, magpipitch ako sa kanya ng ideas, and pag nangusap sa kanya, ay ipipray din niya, tapos i-confirm or i-approve niya if it's the same. Ganon din yung proseso namin pag Supernatural Night. So, yan po, ang isa sa downloads for Limitless God Church ay ang pagiging limitless family natin will be based on the book of Acts. So, ang una po namin ginawa ni Pastor Ray was we asked the Lord, Lord, how do you want LGC to be, paano to do church, di ba? Kasi bawat isang church may distinct na DNA. So, di ba, we mentioned the mega churches, Bethel, meron yan no? Victory, CCF, pag sinabi yan, may maiisip ka kaagad sa kanila. JIL, di ba? Maraming mga So, pag gusto natin, pag LGC, ang unang maiisip ng tao ay parang Acts Church yang mga yan.
Yan ang imprint ng church na yan. 'Di ba? So, kaya yun ang ating download sa atin. And si Pastor Ray, nung pinapa-approve ko, nangusap naman sa kanya na ang siyang nagsabi na Acts 29. So, paano Pastor Acts 29? Dahil ang Book of Acts until Acts 28, LGC will continue the legacy of the Acts Church in the Bible. So, whatever they have started, we will continue as a church. Okay. So, yan yung ang topic natin for this Sunday. Dalawa po sa mga DNA ng Acts Church ay prayer. Kaya po itong prayer board dyan, we have to take that seriously because that is part of our DNA that we are going to be a praying church and a power or a spirit-filled or spirit-empowered church. So ito yung unang dalawang DNA ng LGC, prayer and power. Sabihin nyo nga, prayer! Power! Yun, di ba? Dapat may power, hindi tayo, parang, ay, ito na naman. So dapat talaga excited tayo for the word. We're really, parang full of power even when we worship here. Kita nyo naman, no? Yun yung sample ng praise team moving in power, moving in prayer. Who appreciates the praise team, the limitless praise? Praise God. We're so blessed with this team. We pray more anointing pa sa kanila in Jesus' name. Okay, so ito, sino nakarinig na word na DNA test, di ba? DNA. So, siguro inaral naman natin na yan sa science, deoxyribonucleic acid. Yun yung DNA, ibig sabihin ng DNA. So, pag may DNA test, doon nakikita kung ano basically yung instruction manual, yung building blocks, yung recipe book sa loob ng katawan natin. So itong tiny code na to, pinapasa to mula sa parents, papunta sa atin, and then it is how we grow and work as a person. Kaya nga pag tinest sa diba, DNA test, 99.99%. No? Talagang ganun. So ang goal natin dito sa LGC, yung pag DNA test tayo ni Lord, 99.99% Acts family lineage tayo. Dumaloy sa dugo natin, nananalaytay ang Acts blood sa atin dito as a church. Diba? Katulad nito, no? Ito yung mga DNA. So, ba't natin kino-compare sa DNA? Kasi sa natural DNA, yan pumapasok yung mga genetics, traits, physical features natin. Sa spiritual DNA, dyan naman papasok itong pag-uusapan natin sa limitless family. Ano ba yung ating mga DNA as a church? So this is imparted by the power of the Holy Spirit. Kaya later on, magkakaroon tayo ng party with the Holy Spirit. So if you don't feel like partying today, sabihin nyo, Lord, buhayin nyo yung loob ko today, di ba? Di ba para mamaya ay masayang-masayang ating party. So ito yung spiritual DNA ng early church. If you will study the whole book of Acts, important to, no? Makikita nyo that itong Acts 29 tayo to kasi hanggang Acts 28 nga lang. So sinimulan nila, tatapusin natin, no? Papagpatuloy natin. So if you will read the whole book of Acts, basically makikita nyo yung Church of Acts or Acts Church, they move in the presence, power, Christ-likeness, kingdom culture, diba? Heaven on earth. Tapos yung committed sila sa mission nila. Diba? To fulfill the Great Commission. Yung community nila very strong. Tapos yung love nila is genuine. Ito ang hirap nitong part na to kasi talagang literally, kung anong meron ang isa, para sa lahat yun. Grabe yung pag-give nila, pag-share nila. Sabi nga nila, sa Malakay 3, sa Old Testament lang yung giving, yung 10%. Sabi nung iba, wala na yan sa New Testament, by grace na lang. Ang panlaban ng iba, Book of Acts. Alam nyo ba sa Book of Acts, hindi 10%, 100% ng kung meron sila ay para sa buong church. Ganon katindi ang mga Acts people. Grabe, no? So, ang ating gustong ipagpatuloy sa church, dapat hindi tayo defined katulad ng mga people sa Book of Acts. Hindi sila defined sa mga programs. Though programs are good for me as the one parang nagmamanage ng programs ng church bilang assistant ni Pastor Ray. It's good in the sense that we are organized. Because hindi naman God of chaos si God. Gusto rin niya may organization. But if there are times that
mag-invade ang Holy Spirit, we will not quench yung presensya niya. Ay talagang i-host, we want to be able to host the presence of the Holy Spirit. Na pag dumating siya, kahit na may program pa i-mess up, it's okay. Lord, have your way. 'Di ba? So hindi rin tayo defined katulad ng Book of Acts sa mga personalities. Sino ba yung... Walang sikat na tao dito, kundi si Lord lang. Si Lord lang ang sikat. Kaya nga if you will listen to the praise team every week, they always pray, Lord, we rebuke the spirit of pride. Kasi usually sa praise team, pumapasok yung spirit na yan. And we don't want to move in pride, especially sa praise team. Or traditions, no? Hindi porket may mga monthly celebration tayo, that will define us as a church. Hindi yon. Those are good, but it will not define us as a church. Yan. So, yan yung mga ID natin. Hindi lang tayo basically nag-a-attend ng church, but we embody kingdom culture wherever we go. Yesterday, yung ginawa natin, that is bringing the church out of the four walls. They may not be able to go to church, pero tayo ang naglabas ng church at dinala natin sa Ayala Feliz yung church. That is the kind of people that we should be as Acts family or Acts 29 church. Okay, yan. So yan yung ito yung ating parang visually, parang ganyan, nadagdagan Acts 29, ito na tayo. At yung DNA na yan, ipapagpatuloy natin yan. We will continue to make disciples. We are particular here. We are into events. We love events in this church, but we are also particularly conscious to also balance it in making disciples. Diba? And advancing God's kingdom. Sabi nga nila, discipleship is relationship. So building relationships, it's not a transactional thing na, hi, hello, pag Sunday, we wanted to go beyond Sunday, na talagang nandyan tayo, like when the time came na si Pau, she wanted to cry, may makukontakt siya na tao sa church, even si Shane siguro, chinachat niya. We're not limited to Sunday, tas uwian na. Nang uwian na, hindi natin kilalang isa't isa, Monday to Saturday to Sunday, ayun na naman, no? Ayaw natin maging ganon, na transactional lang. We want to be able to build real relationships and to advance God's kingdom. And most of all, to transform lives and communities. Yesterday, sa Ayala Feliz, there was someone na lumapit sa amin ni Pastor Ray. Narinig ata ni Shane to. Anyway, she was commending the president of the organization who did the event yesterday. Sabi niya sa amin, alam niyo po, maraming salamat po na ginawa niyo to. Ngayon lang kami, nagbo-booth sila lagi eh. Sila yung nagbebenta ng mga malunggay chips. So, taga CCF sila. Hello sa mga family ko, sa friends, extended family sa CCF. Anyway, taga CCF sila. But usually, pag nagbebenta sila sa mga ganyan, sa mga malls, at saka may mall show, ganyan, may mga nagsispeak din daw. Pero ang usual daw nila, pag may nagsispeak, puro about success, pera-pera, ganito, ganyan. No? Ngayon lang daw sila naka-attend ng isang summit about finances, which is a census summit no kahapon, na ang unang-unang focus, first order of the day, worship and word. Kaya sabi niya, kaya po bawat slide niyo po, pinipicturan ko talaga kasi tuwan-tuwa siya. Sana po laging may ganito. Kasi din, yung mga yan usually weekends yan sa mall. Sunday, hindi yan nakakapag-church minsan. So, the fact na tayo yung nagdala ng church doon, natuwa siya na para rin silang nag-church na. So, nakakatuwa, no? So, yun ang gusto natin. So, I feel, hindi accident na nangyari kahapon yung nangyari because it's going to be something that will be normal sa atin. Sabi nga ni Pastor mega mall naman, mega more, di ba? Yan. Okay, so ito yon, itong visual representation ng Acts Church. Basically, ang saya-saya nila. Ito, ginagawa natin ito every month, di ba? Nagsasalo-salo tayo. So, ganun siya. So we want to continue that na yung may unity sila, ganyan. Tapos nag-worship, nagpe-pray steadfastly, generous, di ba? Nagpa-pot bless tayo minsan. Kung sino man yung may birthday, we celebrate the person, we honor the person.
So gusto natin ay ipagpatuloy yung ganyan. Who likes that, no? Ang ganda. Ang sarap basahin, minsan mahirap gawin. So we want to be able to learn today, starting today, for the whole August, kung paano ba nila to ginagawa. Okay, ano ba yung identifying marks or DNA natin as limitless family? So pag sinabi mo DNA or identifying marks, hindi lang dapat dito sa church, dala-dala natin hanggang paglabas. Meaning, kung sinabi ko kanina prayer, hindi lang tayo sa church nagpe-pray. Pag nasa pamilya tayo, nasa workplace tayo, ay, need ng prayer. Ay, si Shane, ikaw mag-pray, no? Si Kuya Vince, ay, need ng mag-host na medyo nakakatuwa, pero Christian. Ay, si Vince, no? Need ng keyboardist sa office. Ay, si Kuya Josh, di ba si Josh? Kumbaga, alam nila, pag maisip nila yung prayer or somebody related to Jesus, tayo yung maiisip. Tayo yung dinala ni Lord or assigned dun sa lugar na yon. Okay. Acts mark, number 1 is prayer. Okay. So, hope you will take notes, regarding pero eventually naman we will have a book, no, about this. So, Acts mark, number 1 is prayer. We are a praying church. Sabihin nyo ngayon, we are a praying church. Yan, gusto natin na makikilala tayo sa body of Christ, sa kung saan man tayo na we are a praying church. And under prayer, may 4 na bagay. So, i-note nyo na kaagad to. As a praying church, unang-una, we pursue God's presence. Pangalawa, we build kingdom family. Pangatlo, we wait with expectation. And number 4, we pray for revival. 4 na bagay yan. Diba? And hihimay-himayin natin yung 4 na bagay na yan. Unang-una. Yan, sige. So tapos nyo na ba Yan, picturean nyo na kung gusto nyo i-screenshot. Though eventually we will share a material regarding this. Diba? So pag sinabi mong we are a praying church, itong 4 na bagay nito ang dapat na pagkikita sa atin. Okay? So next slide ko na. Yan. Unang-una sinabi ko, we pursue God's presence. When we pursue God's presence, importante sa LGC to be like the Acts Church na importante may intimacy tayo kay Lord. Constantly in prayer tayo as a church, as we join together, that's good. Pero ang mas importante, how is your prayer life when you are not in LGC? Do you still spend time with the Lord, praying to Him? Do you pray constantly? Is it a lifestyle? Or is it just a religious act? Uy, kailangan mag-pray, pagkakain, magpa-pray. That's good. Pero ang tanong, bukod sa pagkain, nagpe-pray ka pa ba? Kamusta ang prayer life mo? So as a LGC, as we pursue God's presence, kailangan ay isik natin si Lord bago natin iserve siya. You know, there are times, and I know Pastor Ray may mga kwento siya, it's good, ang sarap na may platform eh. Pero this platform is only a reflection of what happens in the secret place. This is just a reward. Ang mas importanteng i-pursue than the platform is your personal time with God. Let us seek God before we serve Him. At dapat ang prayer, yung iba nagpapapray, pastora pa-pray kasi may cancer po, ganito, ganyan. Pero the whole time, hindi niya naging lifestyle ang prayer. Sana sa LGC, hindi natin last resort ang prayer. Pero iyon ay lifestyle natin as a church. At mas importante sana sa LGC ang presensya ni Lord kesa sa performance level. That's good. Talents are good. Abilities are good. Skills are good. Pero ang tanong, kamusta naman yung heart natin? Are we seeking His presence or performance? You know, right now, kami ni Pastor Ray kasi, nasa deliverance kami. Ang init ng ilaw natin, ha? Talaga naman, ha? Parang feeling ko nasa Ayala Malls pa rin ako, ha? Ayan, nasa Feliz. So anyway, minsan ewan ko, ngayon ay may mga sumisikat na deliverance ministers
Na talagang ano, no? Ay, thank you, yun. May thank you. Ay, yan. Actually, may fan din ako. Pero ang lakas pala nitong brand na to, ha? Okay, yan. Anyway, okay. So, yung iba talaga ay pag nag-deliverance, may showmanship. Tindi. At saka may mga artista na kunyari naaalian talaga. Kompleto, grand production, no? Talagang tindi, no? Talagang tas pag titingnan mo yung mukha ng mga artista sa iba't ibang venue, sila-sila rin, no? Sila-sila rin yung naaalian, no? So, grabe, natatakot ako para sa kanila kay Lord, no? Nasaan na yung reverential fear ni Lord? Nasaan na yung presensya ni Lord sa nangyayari? No, minsan malalapit lang doon sa ministro, talagang nangingisay na siya, no? Grabe, no? Ang naitaas yung ministro, hindi si Lord. Sa LGC, hindi po tayo gano'n. Napagdilikitan natin si Pastor Ray, gano'n, no? Minsan siguro, pagpuspos, no? Pero hindi siya. Hindi si Pastor Ray. Hindi si Pastor Ryan. While anointed sila, yes. Pero humuhugot tayo ng prayer power sa Panginoon, sa presensya niya. Yan, okay? Hindi po performance level, diba? Yun. Well, good, no? Excellent is good, ganyan. Pero si Lord talaga. Lord, without you, Lord. And there was a good prayer I heard before. Lord, kung wala yung anointing niyo po, Lord, wag na lang. Kasi tayo na lang yun eh, di ba? Parang in vain lang yun. Number two under prayer is we build kingdom family. Number two? Yan, we build kingdom family. Sa LGC, iba-iba tayo. We are diverse. And in Acts 2:44-47, ganun din. They were diverse. Iba-ibang may matanda, may bata, may babae, may lalaki. Diverse sila. Pero something in common is they were together and they had everything in common. Kaya ngayon yung sinabi ko, even their material things, share sila, ganun. Siguro yung toothbrush, hindi na. Close, sobrang close. Vince, sabi ni Pastor Ryan, pahiram naman ang toothbrush mo. Kasi sabi they had everything in common. Diba? Close. So anyway, yan, sabi kasi rito, they sold property and possessions to give to everyone who had the need. So sana ganun din tayo, no? As much as possible, we pray. And itong Acts Church, hindi matik to na, oy, ganito na agad tayo. It is a process. It is a journey that we are believing God for as we journey with Him dito sa LGC. Yan. And that's why we honor every generation, even mga children, we honor the children here. And we protect our unity at ayaw natin ng paksyon-paksyon. Diba? Diba, normal naman na may mga barkada sa church. Yeah, it happens. Pero ayaw natin na, yung mga barkada, mag-aaway-away sila, faction. Parang fraternity at sorority, ayaw natin ng ganon. And as much as possible, kung may issue, pag-usapan, like a family, no? Ganyan. Okay, number 3, under prayer is, we wait. Wala nagko-control. Ay, ako pala yung nagko-control. Sorry na. Kaya ba niyo ako inaantay? Nasa akin pala. Sorry na. Isa pang 50-han. Yun. Number 3, we wait with expectation. Ito pong board natin sa prayer, it is a symbol of us waiting with expectation. Na Lord, ito po yung mga prayer ko. Some are material things, some are financial needs, some are health. Iba-iba tayo ng prayers. But Lord, we wait on the promise. We wait on you, Lord. Kaya may kanta si Shekinah Glory, we wait on you, diba? Yon. So, do not leave Jerusalem, but wait for the gift, no? Acts Church is known for waiting. Kaya pag kayo nag-iintay, do not worry. You are in good company. There's a lot of men and women of God in the Bible who waited and waited. Even Acts Church is known for waiting. Parte po yan ng gusto kasi natin instant gratification. Pero sa part ng pagiging Kristiyano ang waiting. Di ba? Kaya nga I, the Lord, will make it happen. Di ba? Isaiah 60:22, di ba? In His time,
I, the Lord, will make it happen. At marami pang ibang verses na talagang sabi, malapit na, it won't be long now. Things will happen so fast, your head will swim. Sabi sa Amos, no? Pero minsan ilang taon yan. There's a timing of the Lord and preparation ni Lord yun sa atin, hindi po punishment ang pag-iintay. And pag time na, sudden lease of the Lord. Diba? Suddenly, ang bilis ng pangyayari, time na. So as a church, it's normal for us to wait with expectation. We wait on God's timing. One of the things that we do ni Pastor Ray sa deliverance, marami pong nagpapabook sa body of Christ usually, ng deliverance. Pag madalas po nagpaparisked or kami naman risked, it's okay. Kami ni Pastor Ray, it's okay kung nagparisked or kung kami naman yung need mag-risked, it's okay. We want to wait on God's perfect timing kung kailan dapat yung deliverance nila. Ayaw namin ipilit na now na. Hindi ngayon na, may schedule ka ngayon eh. Paano kung hindi pa pala time ni Lord? Kaya nade-delay pa, di ba? But tumating na yung time, suddenly, wow, delivered na siya. Suddenly, di ba? Okay na siya. Okay, number 4. Under prayer is we pray for revival. Prayer is the birthplace of revival. Revival, hindi siya basta-basta, revival, breakthrough na agad yung church, nag-revival. Hindi po ganon. Linuluto mo sa prayer, nagbababad ka sa prayer, nagsusok ka sa presensya ni Lord, bago yung revival. The Holy Spirit comes at Pentecost, diba? Sa Acts 2, 1-4. When the day of Pentecost came, they were all together in one place, united sila. Suddenly, sa verse 2, importante yung word na suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Tapos ayun na, yung tongues of fire, no? Dumating na yung tongues of fire and it rested on them, diba? Kaya may kanta din, come rest on us, diba? Yung mga ganyan na kanta. Ayan, para may playlist yung naalala ko yung mga songs, diba? Yun. So then, all of them were filled with the Holy Spirit. Nakita natin sa video kanina yan. And began to speak in other tongues. So yung iba, ay hindi pa nila nare-receive. So today, my prayer is, if you haven't received the gift of tongues, that you will receive it today. Among other spiritual gifts. Okay? So lahat po ng revival, we are praying that for LGC. Personal revival, family revival. Sino dito, you pray your whole household will be saved. Yan. Or restored, yung mga may prodigal sa family, no? Ano pa, church revival, community revival. We pray Antipolo, hindi lang tayo, but the whole Antipolo will be for Jesus. Diba? At hindi nga lang Antipolo, kahapon na sa Pasig tayo, Pasig is for Jesus, di ba? And syempre, national revival. But these are good to talk about revival, pero kung walang prayer, hindi po magaganap ang revival. Need natin to be immersed in prayer always. Okay? Punta na tayo sa second mark and the last mark of the Acts Church. Power. Sabihin nyo nga ulit, power! Yon, we are a spirit-empowered church here at LGC. Ay, hindi po ito yung energy na ngayon pinag-uusapan sa New Age, yung energy na galing sa atin lang or kung ano mang spirit, no? We are Holy Spirit-empowered here at LGC. That is our prayer. That is our vision. Diba? Ano ulit yung vision ng LGC? To be an Acts 29 church. Tandaan nyo lang, one-liner lang yon. So pag tinanong kayo, sa church nyo, ano bang vision nyo as a church? Ang daling tandaan. To be an Acts 29 church. So pag in-explain, ano yun? Wala naman Acts 29. So ito yung explanation. So kaya maganda na mapakinggan nyo, no? So for the power, under power, ano ko na kaagad yung 4 points. Para alam nyo na ulit, no?
Pag ikaw ay isang Spirit-empowered church or LGC as a Spirit-empowered church, ibig sabihin, number 1, we depend on the Holy Spirit. Number 2, we live on mission. Number 3, we gather and grow together. And number 4, we walk in supernatural power. Yon. Kaya po, ang tawag sa ating midweek online service is Supernatural Night. Hindi po yon chika-chika lang. Ang Supernatural Night, we are believing God for His supernatural power even as we minister online. So ano ulit yung Acts mark? Ano ulit yung second mark natin? Power, 'di ba? Ang daling tandaan, prayer, power, 'di ba? 'Yon. Okay, so pwede na ba natin i-move? Punta tayo ulit sa point number 1. Here in LGC, unang-una, we depend on the Holy Spirit. And that's what we are saying kanina, presence over performance, presence over programs. Kung iraranggo, presensya talaga ni Lord. But it doesn't mean na hindi na magpa-practice sila Jovit, sila Burns, sila Pastor Ryan. Need pa rin sila Kuya Josh, lahat sila. Need pa rin nila mag-practice. Need pa rin nila maging excellent. Pero hindi mas particular tayo na ina-usher nila yung presensya ng Panginoon. So perfect tong ilaw na to, presensya. Yun, parang ganyan, no? Yun. Sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Blank check din yan mga lugar na yon. You will be my witnesses in Pasig, Marikina, di ba? BGC, all the ends of the earth. Sa UK, Zamboanga, Pampanga, all the ends of the earth. Yan ang LGC. We depend on the Holy Spirit. We pursue the person of the Holy Spirit. Holy Spirit is not merely a force. The Holy Spirit is not the universe. Diba? Sa social media ngayon, let us praise the universe or let us thank the universe. Hindi po si universe. We praise the God of the universe, not the universe. Diba? Ano pa, in LGC, bawal, sabihin nyo nga sa katabi nyo, bawal ang manlamig. Bawal ang lukewarm. Sa LGC, kailangan on fire lagi tayo kay Lord. 'Di ba? Kailangan passionate. So pag hindi po tayo pag hindi tayo on fire or passionate kay Lord, magpaayos agad tayo kay Lord. Ibig sabihin may something. May something. 'Di ba? Kaya nga, Lord, ano po tong something na to? Ba't parang nanlalamig ako sa inyo? Ba't hindi ako makapray? Ba't hindi ako makaread ng Bible? Hindi po yun ang normal natin. Our new normal in LGC is we are a church on fire. Hallelujah. So mamaya, sana pag makita natin, pag mag-Holy Spirit party, talagang fire, no? Yung mga dating nagka-club dito, di ba? Sa club, talagang tugs, di ba? Nagle-ledge pa kayo. Yan, para si Vince. So, sanay na sanay, di ba? Para kay Lord pa ba? Dapat mas all out, di ba? Yun. Sa LGC, hindi na natin kailangan ng artista. Pag may naaalihan, tunay na nagmamanifest yung demon sa kanila. So pag Holy Spirit party, minsan ay talaga may maglalabasan din. Hindi nila kakayanin yung presensya ni Lord. Diba? Hayaan nyo silang lumabas. Papalayasin natin sila. Okay, ano pa? In LGC number 2, we live on a mission or on mission. Hindi lang po tayo spectator sa LGC na mag-a-attend lang dito sa church, tapos uuwi na. We are witnesses. You will be my witnesses. Sabi doon, di ba, you will receive power. Yun yung dunamis na laging sinasabi ni Pastor Ray, yung boom. Dunamis, power, dynamite. Ang tanong, dynamite ba kayo? Kung saan kayo dinadala ni Lord? Di ba, dapat dynamite. Sa tingin nyo, accident lang na si Jovit, bigla siya nagkaroon ng favor doon. Hindi po accident yun. May dynamite sa kanya. May supernatural favor si Lord.
Sa Bible po, sa vocabulary ni Lord, walang word na accident. Amen. Lahat yun orchestrated ni Lord. So, witnesses tayo, hindi lang tayo spectators, hindi tayo tagapag-observe. So lahat tayo, LGC, we are missionaries. Sabihin nyo nga, I am a missionary. Yan, dinala tayo ni Lord sa iba't ibang mountains to conquer, 7 mountains, church, family, education sector, government, media, arts, and entertainment. Iba't ibang, marami rito sa business, sa mga lugar na employee po, no? Employee. Kahit saan tayo dali ni Lord, tayo po yung magko-conquer doon. Hindi po dapat baliktad. Sa social media, sa entertainment, di ba yung mga Christians, sila yung salt and light. Look at Gary V. Di ba siya na naman yung example ko. Kahapon siya din yung example ko. Si Gary V. Di ba? Sa entertainment industry, in an industry na sobrang daming nagko-compromise, Gary V, he kept his name intact, his integrity intact through the years. Nag-make siya ng difference sa entertainment. So I pray kung saan tayo inassign. Yan si LJ sa healthcare. Sino naman dito yung business, mga employees sa mga office, no? Yan. Sa family, lahat tayo may family. So we pray to make the difference in our families. Education. Sa schools, teachers dito. May mga teachers, pero hindi practicing lang si Shane as a teacher. Yan. So kung saan-saan man tayo dali ni Lord. Government sector. Sino rito government employee? Government din ikaw, no? So anyway, yan, kahit saan tayo dalhin ni Lord, dalhin natin yung kingdom ni Lord kung saan man tayo. Wag natin siya ikahiya. Dapat sila yung mahiya, no? Tapos pag may mga issue, dapat yung demons yung umalis. Wag yung kayo yung parang kawawa, ganun. Hindi, kayo yung palayasin nyo yung demons behind. Tayo magiging good influence from, then, malalaman, ay, taga LGC, saan yun? Ang babait ng mga doon tao doon, no? Grabe sila. Mga on fire kay Lord. Yes. Number 3, under power pa rin tayo. We gather and grow together. At LGC, we uphold a family culture. It's easier said than done, I know. But in families, minsan nagkakaroon din ng problema, nagkakaroon ng arguments, nagkakaroon ng tampuhan. Part yun, as humans, may fallen nature pa rin tayo, no? Although we have received Jesus. In Acts 2:42-47, paano ginawa ng Acts Church ang family culture? They devoted themselves to the apostles' teaching. Ito yung nangyayari, no? May teaching, may fellowship. Pagpatuloy lang natin to the breaking of bread, yan, salo-salo sa pagkain, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Yan, yung mga family culture ng Acts Church. So we pray, tayo din ay maging ganon, na may family culture. So faithfully, we gather, minsan nag-a-absent dahil minsan inevitable, pero balik lang. Do not feel na judge. Ay, nag-absent ako last week. Pagpasok ko dyan, i-judge ako ng mga yan. Hindi po sana tayo ganon, no? Judger. Diba? Sana ay, diba, minsan parang family reunion, minsan may hindi nakakapunta, okay lang naman. Ganon talaga minsan, no? And ang prayer natin, sino ba nagsabi na, grabe, pastora, yung church nyo, parang yung church natin, hindi kalimutan ko na siya, parang pumupunta ka sa family reunion every Sunday. So let's continue to uphold that, no? Na parang excited ka, mag-a-attend ako ng family reunion. And we encourage one another. So sometimes may mga tampuhan, may mga differences. It happens, we're a family, diba? Pero wag natin, tambayan. Paayos na natin kay Lord, pakausapin natin yung person. Kung walang leading si Lord, kausapin, i-pray natin, Lord, ayusin niyo po ako, magpaayos mo na kayo, wag niyo ituro yung, si ganyan kasi, Lord. Lord, may something wrong ba sa akin? Bakit parang bothered ako yung spirit ko sa taong to? Parang may tampo ako sa kanya, parang may ganyan, no? So paayos nyo kay Lord para pagpunta rito, okay, no? Kaya sinabi, di ba, if you have anything against your brother or sister, before you make an offering, reconcile first with your brother. So pag
pag minsan, at ito sinasabi ko na kaagad sa inyo, kami ni Pastor Ray, laging, dahil nasa deliverance kami, naglalay usually yung enemy sa mga taong nakakasalimuhan namin. Wala naman kami issue doon sa tao, sasabihin ng demon, ay, may issue sa si Pastor Ray. Ay, magalit ka dyan kay Pastor Ella. May ganito yan. Tapos hindi nyo maintindihan, ba't naiinis ako sa kanya? Wala naman siyang ginagawa sa akin. Lagi kami nabibiktima ng ganon, ng demons. So, sinasabi ko na pag meron nagbumulong sa inyo, ay, yan, kay Pastor Ryan, ganyan. Pinag-aaway-away lang po tayo ng demons. Hindi po yun galing kay Lord. Huwag natin i-entertain yun. I-rebuke nyo. Away from me, Satan. Get away from me, in Jesus' name. Ay, nagsasuggest, no, ng mga negative. Hindi po tayo ganon. Okay. And finally, yan, tapos na po tayo. Finally, as a church moving in power, syempre, we walk in supernatural power. Lahat ng gifts na meron tayo are used for a purpose. In verse 17, Acts 2:17. By the way, lahat po ng shinare ko nasa Acts 1-2 lang. So if you're home later, you want to read more about the Acts family, puntahan nyo lang yung Acts 1-2. Nandyan lahat yan. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Kaya minsan, makinig ka dyan kay Caleb, minsan dinadaan sa bata ang prophecy ni Lord, di ba? So magugulat ka, parang nag-make sense yun. Gano'n, no? Actually, kaya ang prayer ko si Julia talaga ay, nung bata yan, ang tawag kay Julia si Pastora Julia or Prophetess Julia. Kasi talagang ginagamit siya yung dreams niya, nagpa-prophesy siya, nagdadawa siya ng prophetic art. Sa mga bata pa lang, talagang ginagamit. Yan si Juan, yan excited na ako kay Juan na mag-prophesy. Your young men will see visions, your old men will dream dreams. You know, even si Caleb or whoever, di ba, sila, yung mga bata dito, pag may sinabi, pag sinabi sa iyo, Pao, may na-dream ako, makinig ka, Pao. Usually, yung dream na bibigay kay Caleb, usually, si Lord mangungusap sa mga bata. Kasi mga pure hearts pa ang mga bata, no? So, childlike wonder pa. So, minsan, makakakuha ka, ay, ganun pala, no? And verse 18 na, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. So we pray later on as we host the presence of the Holy Spirit that many of us will experience signs and wonders. So ang identifying marks ng LGC, we have to be known as people empowered by the Holy Spirit. Hindi po, sorry na agad kung naghahanap kayo ng traditional church, hindi po talaga tayo nagmo-move sa traditional flow. We are open to the Holy Spirit power in this church. And kahit sana tayo saan pumunta, kilala tayo, ay empowered yan ng Holy Spirit. No? Na people are drawn to you. There's something, sarap nun eh. May kilala kayong gano'n na parang there's something sa tao na to, gusto ko nun. So sana gano'n, no? Yung ang ganda ng faith, nakakatuwa yung faith niya, gusto ko nun. May mga nagsabi pa nga sa akin, ba't gano'n? Parang iba yung, ba't iba yung ano mo, yung faith nyo? Yung iba daw nakilala nila na born again. Sorry, sinasabi yung, gano'n yung term nila. Ba't yung iba kaya nga born against yung tawag nila? Ba't yung iba parang sila, hindi maganda yung experience nila? So I pray that pag ma-encounter nila si Lord through us, ay maganda yung kanilang experience. Ano pa? Yung mga spiritual gifts, lahat tayo, gifted ako, sabihin nyo. Gifted ako. Lahat tayo may gifts. Even from birth, kaya nga irrevocable yung gifts na yan. Kung ano man yung niligay ni Lord, nandyan na yan. So ang tanong, paano yung mga fortune teller? Di ba? Paano yung mga false prophets? May gifts sila kaso nag-move sila sa divination or sa counterfeit spirits. So pag hindi nyo yan ipagamit kay Lord, iba ang gagamit niyan. Ayaw natin ipagamit kay Satan yan, no? And we expect, in this church, we expect miracles. You know, sabi ko nga pag start ng LGC, sunod-sunod yung creative miracles sa akin.
sa life ko. So I pray, and it's my new normal. I pray this church ay mag-move tayo. Normal na lang na mag-breakthrough, normal na lang na gumaling, normal lang na, uy, may divine appointment. For some reason, ay parang yung nangyari kay Pao. That's unusual miracle. Wow, no? That she didn't even have to try hard, but it was given to her on a silver plate. It's yours. 'Di ba? Ganon si Lord. Sa'yo na, 'di ba? Favor. And nakita ni Lord yung heart niya, umiiyak siya. She was in tears. She wanted to make it right with the Lord. She had promises din kay Lord to make it right. Nakita ni Lord yung purity ng heart. Kaya, 'di ba? Pumasok si Lord and nagkaroon ng divine appointment si Pao. Yung 1 p.m. na na-late daw siya ng 5 minutes. Kasi pinatulog pa. Still, no? Di ba, ang iba pag na-late, wala nang interview late. Ay, meron pa ring favor. Yan, di ba? And we want to remain available for God's suddenly moment.